Lagi tayong magdarasal sa tuwing may biyahe tayo. Kasi minsan hindi natin alam kung ano ang mangyayari o kahinatnan natin habang nasa biyahe. Magandang gabi sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga OFW natin na nagtatrabaho dito sa Middle East, specifically dito sa Riyadh. So isang malungkot sa aviation world na nangyayari ngayon sa mga sunod-sunod na aeroplanong nagka-crash. Ang una nga dito ay ang KLM Dutch na sa Kazakhstan kung saan nagkaroon ng 29 casualties, kasali na yung pilot, co-pilot at mga flight attendant at ibang passengers. And then sumunod ang Air Canada kung saan wala namang nasawi sa Air Canada, naligtas naman sila. Pero ang pinakamalungkot ay nangyari sa Jeju Air sa South Korea kung saan 11,000 ang namatay at 2 lang ang nakasurvive. So ito ay pinakamalungkot na balita kung saan magtatapos sa 2024 at sasalubong sa 2025 na marami ang nasawi. So nagluluksa ngayon ang South Korean sa nangyaring insidente. Makikita sa video na hindi nabuksan ang land gear ng eroplano ng Jeju Air ng kanilang piloto. At dahil sa napakabilis na nito ay sumabog ito dahil sa bumangga ito sa pader sa Muan Airport. Nung napanood ko itong balita na itong mga kababayan, nung nakita ko itong mga Chexmaster, sobrang natakot ako. Sabi ko, what if? Kasi pauwi na ako next year, mga 3 months na lang natitira sa akin, uwi na ako ng Pilipinas. Tapos medyo mahaba-haba yung flight ko, mga almost 10 hours bago makarating doon. So nakakatakot yung gano'n kasi sasakay ka ng aeroplano, napakaraming risk nun. No? Kaya dapat bago tayo sumakay ng aeroplano, magdasal muna na makauwi tayo o makalanding tayo ng safety. Kasi sabihin pa natin may mga emergency door, emergency teche-bureche ang isang aeroplano. Pag yan talaga nagkaroon ng problema habang nasa himpapawid, 99.9% ang survival rate mo. Kaya nga dapat magdasal bago ka mag-onboard o bago sumakay sa aeroplano. Kasi wala ka namang pakpak kahit sabihin may mga emergency kit, emergency drill, mga ganun. Pag nandyan na talaga yung aksidente, magpapanik talaga. Magkakaroon talaga ng panic. Hindi panic buying nga. Magpapanik talaga. So, hindi mo na alam yung gagawin mo. Lalong-lalo na kung ang sinasakyan mo ay panghipapawid. Okay lang sana kung sa barko kasi kung marunong ka lumangoy, makakaligtas ka, tatalon ka, makakaligtas ka. Kung sa bus naman, kung sa land travel transportation naman, may chance pa rin na makasurvive ka. Pero pagdating kasi sa himpapawid, nakakatakot yon. Lalo na pagpa-landing na ng emergency. Kasi yung panic at lahat na. So naisip ko na kung sa anong paraan ka kukunin ng Panginoon is tanggapin mo na lang. Kung example, kung mamamatay ka dahil sa isang aeroplano, accept your fate na lang. Ika nga nila. So for me, medyo yun ang iniisip ko. May side of me na natatakot, may side of me na kung mamamatay ka, di mamamatay ka. Wala kang takas kay kamatayan. Ngayon mga kababayan, ang nangyari kasi sa Jeju Air, hindi talaga na buksan yung gear nila, land gear ang tawag doon, yung gulong ng eroplano. Di ba pag maglalada yung eroplano, 3 gulong ang kailangan mabuksan doon. Yung land gear ang tawag doon. Hindi nabuksan yun ng piloto. Siguro nagpanic, natakot, kung ano na mixed emotion dahil lang din daw sa ibon na pumasok sa wings o sa engine ng eroplano. Kung nakikita niyo yung engine nun is parang wala siyang protector. So napasok doon yung mga ibon. So naghihirapan sila nung maglanding na sila. Parang nagpanic siguro yung piloto nun. Malalaman yun sa black box kasi nakuha na daw yung black box sa Jeju Air. So nung maglanding yun, hinubuksan ng land gear at diretsong sadsad. Kung makikita niyo doon, diretsong sadsad yung eroplano hanggang sa bumangga ito sa pader sa Muan Airport. And then, example na hindi nabuksan yung land gear o nagkaroon ng problema is meron pang isang land gear, ang tinatawag na emergency land gear. So, hindi na siguro yun pumasok sa isip ng piloto. Kaya ang nangyari, sumadsad talaga ang eroplano. Pag sumadsad kasi ang isang engine o ang isang makinarya, malaki talaga ang tendency na sasabog. Yun ang magkukus yun ng fire. Yun ang nangyari. Plus, bumangga pa yun. Nakakapagtaka lang na bakit hindi sinubukan
Kung nasa tamang pag-iisip ang piloto nito at co-pilot, sana sinubukan na lang nasa dagat. Kung napanood niyo yung Sully about sa airplane crashing nga. Yung piloto noon is sinubukan niya i-save yung mga pasahero at yung mga kasamahan niya. Ang ginawa nila is sa tubig sila naglanding, hindi sa lupa. And nakasurvive naman yung iba. Kung panoorin nyo yung Sole, magandang palabas yun. Ngayon, trending yun. So, ang nangyari dito sa Jeju Air is hindi nabuksan yung land gear and dumiretso ang sad-sad niya hanggang sa sumalpok ito sa isang pader sa Muan Airport. So, bukod sa sumadsad pa yung makinarya niya is diretso pa yun. Kung sa bus ngayon, kung natatandaan yung nangyari sa Thailand, yung school bus nga, di ba? Sumabog din kasi tumama sa barrier. Ito naman tumama sa pader. So 99.9% sasabog talaga ang isang sasakyan kapag tumama ito sa barrier o tumama ito sa simentadong pader. Condolence sa lahat ng nasawi sa airplane crash ng KLM Dutch sa Kazakhstan at Jeju Air. So sana dyan sa mga sasakay ng eroplano, bago tayo sumakay ng eroplano, kahit ano pa man yan, klase na sasakyan, panlupa, pandagat, panghipapawid, huwag natin kalimutang magdasal bago sumakay o bago matawagin yung board natin is magdasal tayo na makauwi tayong ligtas sa ating mga pamilya o saan man tayo paroroon, saan mang panig ng mundo. So mag-iingat po tayong lahat. Lagi tayong magdarasal sa tuwing may biyahe tayo. Kasi minsan hindi natin alam kung ano ang mangyayari o kahinat natin habang nasa biyahe tayo. So yun lang, sayonara.